Maganda, masigla at mapagpalang araw ulit sa inyo mga kagala ko. Ilang araw muna tayo ngayon titas duty at ayan ang ating mga kidus na ating aalagaan. Kasi may trabaho ang mag-asawa ng aking kapatid at yan ang kapatid kong bunso. Araw-araw niyang inahatid dito ang dalawang bata at willing-willing naman dito mga kagala ang dalawang bata sa akin magpaalaga. Kaya ayan, nandito na ulit sila. Tulungan lang naman talaga kami dito mga kagala. Kung sino nakakaluwag-luwag sa oras, bigayan lang. At ako naman kapag kailangan ko rin naman ay hindi na sila nag-aatubiling, tulungan din ako. Kaya ganun lang talaga mga kagala ang magkakapatid, dapat bigayan lang. At ito na nga, mag-aalaga na ulit tayo. Pumunta muna kami dito sa bahay kubo ng aking kapatid na si Richard kasi sabi ko kay Di ay may 2 buwig ng saging na tibain. Ikakoy sayang naman kaya kunin na namin. Kaya ayan yung tiniba ni Di medyo namumutok-mutok na. Ito ang pangalawang buwig. Nakikita nyo naman masyadong magulang na kaya medyo na late na kami sa pagtitiba. At pagkatiba ay padalas naman ni Ding iuwi. Siyempre hindi halatang paborito niya yan. Lagi kasing busy ang aking kapatid sa kanyang personal din na trabaho kaya bihira lang talaga siya makapunta dito. At pagdating sa bahay, ayan ilalagay na din sa sako para madaling mahinog. At ito na, dito na mag-uumpisa ang ating gawa. Tinatanggal ni Di yung mga batong naglutang dito sa harapan lang ng aming bahay kasi kapag nandito ang mga bata ganyan malilikot hindi may iwasang minsan natatakid sila para iwas disgrasya na rin kaya tinatanggal namin. Asabay namang habang nagpapakulo ako ng tubig para magluto ng aming pangulam, ito nakaluto na rin ako ng pagkain ng aming mga pusa at aso at okay na rin ang aking sinaing. Ito yung isdang aking isisigang, hindi ko alam kung anong tawag dyan pero masarap daw yan isigang. Meron din ako ditong isdang dilis upang aking ipais at sabay na rin ako nagbabantay ng aking pagpapatubig upang hindi masayang ang oras at malapit na rin kumulo ang aking pinakukulong tubig. Namitasa rin si Din ng talbos ng sili at itong sinigang mix ang aking iaasim. Pero ang dami naman naming kalamansi at bagong pitas din lang naman niya kanina. Ang kulit niya, 'di ba? Sinundan ko nga muna sila dito sa likod kasi kumukuha sila ng panambak para sa unang 2 bato na nahukay niya kanina. At talaga naman itong burikyang maliit na ito ay talagang gusto lagi nakasunod sa kanyang Di. Talaga nag-uusisa din ko anong gagawin ni Di at gusto niyang gayahin. Ipasilip ko nga lang pala sa inyo mga kagala si Aslan. Ito na siya, balik sigla na at okay na ulit siya. Kaya thank you Lord, nangungulit na ulit siya ngayon. Matapos ang may 4 na araw na lagi makulimlim ang panahon, ngayon naman nakakatuwa kasi binigyan na naman tayo ng magandang sikat ng araw. Kaya naman si ate ito ang tuwa sa kanyang pagsasampay. Makakatuyo daw siya ng maganda-ganda. Balik na tayo sa ating pagluluto mga kagala at ito na kumukulo na ang ating tubig at oras na para ilagay natin ang ating mga isda. Hindi na talaga ako mga kagala nagtatakip upang hindi malambog ang ating isda. At ilang sandali din lang ay inilalagay ko na din agad ang talbos sili upang kapag kumulo siya ay halos sabay-sabay lang siya maluto at hindi nga ma-overcook din ang talbos ng sili at ganoon na rin ang isda. At ilang segundo din lang ay ilalagay ko na rin ang aking sinigang mix upang kapag kumulo siya ay sabay-sabay lang at sakto lang ang pagkakaluto niya. Tinikman ko na rin at okay naman yung tansya ng mga inilagay kong pampalasa. Sabay kong naalala ang aking mga alaga, akala ko kung mga nasaan na. Pinanunood lang naman pala nila yung mga sisiw na mga nakakulong dito. Hinango ko na rin mga kagala ang ating nilutong ulam kasi luto na rin naman siya, okay na siya. At si Di nga ay ginaganahang umpisahan ang pangatlong bato na hinuhukay niya. Ang mga bata ayun, enjoy na enjoy sila sa pagyayak-yak ng mga lupa na itinambak ni Di kanina. Isinunod ko na rin isa lang ang aking dilis na ipapais, habang si Di naman ay tuloy-tuloy pa rin sa kanyang paghuhukay at kakoy sana'y magpahinga na pero maya-maya daw at tatapusin lang niya at palaki ng palaki ang barita na ginagamit niya kasi talagang halos ugain na niya ay hindi pa halos niya mauga kaya sabi niya para daw yatang napasubo siya kasi medyo malalim. Sabi ko naman bahala ka niyan kaya tuloy-tuloy pa rin niya pero natatawa na nga lang ako mga kagala habang nanonood sa kanya kasi ganyan din naman siya kapag may inumpisan hindi maaring hindi niya tatapusin kaya ayan inuuga-uga talaga niya parang malayo pa rin. Hanggang sa maya-maya pa ulit ay naluto na rin ang aking ginangang dilis kaya naman ka ako ay nag-aya na upang kumain at pagkatapos namin magdasal at magpasalamat ay nag-umpisa na kaming kumain mga kagala. Ito ang mga bata, una ko muna silang inaasikaso. Kain tayo mga kagala. Masarap be? Kainin ko pala yung gulay. Opo, kainin mo at maganda yan sa ubo mo. Wala mong lasa. May ano? Oo, ganyan talaga yan. Kahit walang lasa. Gusto siya, kahit walang lasa. Ubos ang ulam, ubos ang kanin ha. Baby po. Apa. May malaki pa. Opo, hiwain mo na lang po pag malaki. Apa. May lagyan mo pa ng sabaw. Dami nung sabaw po. Ano?
be? Lalagyan ko pa po ng sabaw. Apa. Ubus po ang kanin ha. Saka po ang isda, ang ulam. Sarap ng gulay. Mahalang. Sarap. Mahalang nga. Ang ina. Buti mga bata. Salukon mo. Sarap halang. Ano pa ba? Baka pati sa manghang mo. De, ako hindi daw nangahalangan. Ako din daw nangahalangan. Kasi walang sili. Kahit may gulay, walang sili. Sarap no? Nasim? Apa. Opo. Para tanggal po yung sipon no? Apa. Sa mahalang. Tawa nga ako dyan ng tawa kanina mga kagala kasi ba naman ako ang sisisihin ni Di sa anghang. Kung maanghang yun Di sana nagligalig na ang mga bata. Ang hindi niya alam, yung ginawa talaga niyang patis ang maanghang at ang dami ba namang siling labuyo, pasaway. Pagkakain namitas na rin ako ng dahon ng kalamansi, aking pakukuluan isasama ko sa pampaligo ng mga bata dahil sila ay inuubo. Pagkapaligo nila mga kagala, ganyan kami araw-araw, sama-sama kaming natutulog sa duyan. Kasi ayoko silang pagala-gala pagdating ng tanghali, dapat sila ay natutulog lang at hindi nagpapainit. At si Di naman, dahil nga napasubo na siya, tuloy-tuloy ang paghihirap sa kanyang naumpisahan. At ayan nga mga kagala, malalim-lalim na pero talagang wala pa rin. Hanggang sa maya-maya pa ay halos umabot na, ulampas tuhod na ang kanyang nahukay. Pero talagang hindi pa rin niya maabot ang dulo ng kanyang hinuhukay. Nang dahil nga sa tiyaga ay kalaunan ayan kahit paano ay napapauga na niya ang kanyang hinukay. At ganyan karami ang tambak ng kanyang nahukay mga kagala. Ang tagal niya talaga halos maghapon bago niya natapos yan kasi napakalalim pala. Akala namin nung una maliit lang pero malaki pala. At ayan na nga mga kagala, sinusubukan na niyang itumba papunta dun sa kabila. Kasi nga hindi na namin siya maiahon sa sobrang laki. Kaya napagpasyahan namin na dyan na din lang siya ilubog at pantayin na lang ang mga lupa pagkalubog sa kanya. At ayan nga, natitibag na rin ni Di. Hay, sa wakas, thank you Lord, natapos din. Bahagya na lang ni Di na pinihit-pihit upang maiayon sa tamang posisyon. At ayan, kinalangan na lang namin sa ilalim ng bato para mapantay siya at para matabunan na rin ng maayos. Imagine niyo mga kagalaw, hindi talaga namin sukat akalain na ganyang kalalim at ganyang kalaki ang aabutin ng paghuhukay ni Di. Talagang napagod siya dyan ng bonggam-bongga. At dahil nga nagpakain na ako ng baboy muna, pagbalik ko ay natabunan na rin ni Di. At sa wakas talaga, natapos din namin. Thank you Lord talaga. Namahinga lang kami ng konti at pumunta na rin kami sa kabilang bahay upang maglinis kasi nung mga nakaraan mga kagala ay hindi pa talaga ako nakakapaglinis dito sa loob. Kaya naman pagbalik namin ngayong hapon ay tuloy-tuloy ko na ang paglilinis para pagdating ni mama ay wala na siyang gagawin. At may share lang ako sa inyo ng konti mga kagala. Dito sa aking kwarto ay may isa akong simpleng bagay na nakadisplay dito. Special ito para sa akin kasi ito yung unang-una kong na-achieve sa aking pagbablog. Ito ang tinatawag mga kagala na Google AdSense. Nang dumating ito mga kagala talagang ako'y masayang masaya. Kasi ito mahasabing ako'y legit ng isang vlogger at YouTubers ko noon nang dumating ito sa akin. At syempre unang-una sa inyo galing ito. Kaya maraming salamat sa inyo mga kagala ko. Ayan, tapos na tayo mga kagala, kahit paano ay nalilis-linisan na. Tunay naman ngang bago ka makatapos ay napakahirap din, nakakapagod din talaga. Hindi naman ako pwede mga kagala makaalam na ibang gamit dyan, kaya okay na yan kasi gamit naman yan ni mama. Hanggang dito ko na lang tatapusin mga kagala. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala. See you on my next vlog. Bye!